Nako, One Bull at Pinky nahuli sa Soler. Kaya pala siguro nag-walk out kagahapon ng mga to para mapagtakpan siguro yung issue sa CONAS, no? Hindi naman sigurado yan, pero may possible. Alam naman ng mga to, di ba sabi yan ni Cayetano, hawak mo ang beat. Ibig sabihin, yung mga senador, kung ano gawin mo, magiging issue sa panahon na to. Lalo na buong isang linggo. May gawin ka ngayon, magiging issue sa susunod at mapagtatakpan yung mga issue ngayon, di ba? May possible. Kaya sila nag-walk out kagahapon, di ba? Para nga naman mapansin nila, lahat ng tao mapansin sila. Kasi pag nag-walk out isa lang ang chismis, isa lang ang balita, konti lang. Pero pag lahat sabay-sabay nag-walk out, boom! Lahat ng balita tapon. Lahat ng balita wala na, malulusaw sa isip ng tao. At kung may mag-topic man ng CONAS, bali wala na, di ba? May ano lang yan, chore lang yan. Pero nakita nilantad o nilahad na ni Lito Banayo ang lahat. Di ba nakaraan nagsalita si Lito Banayo? Ito, pangalawang pagsasalita ni Lito Banayo at nilahad niya ng himay-himay kung bakit nakita niya si Pinky daw sa Soler no yung mga panahon na yon. At dito talaga makikita mo napaamin niya si One Bull, no. Pakinggan po natin ang kampahayag ni Lito Banayo. Dito na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region. At Diba yun? paano nangyari yung usapan? Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag. Sino gagawin senador? Hindi na 24 senador, maraming senador na. Sino gagawin mga senador? Alam ko na. Baka yung makakampig ng mga dilawan. Doon sa ano ay makakampig na congressman. Di ba? Niyang Thursday Eating Club. Thursday lunch, no? Yan na. Paingay yun. Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang kilala mo yun, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, ano, sa UP. Sa Sigbaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan is a member, no, si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, no? So, yung mga yan ang nag-aano diyan, no? So, every Thursday we have lunch together. At syempre nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the Personal. The personal, yung mga kung ano-ano, pati minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Pink kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya, Yan na, Pink. Makinipya ni Pinky, pumunta. hindi, pasulput-sulput siya. May 7, dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon, bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung may Ramon Tulfo na nagmamahayag na Ramon Tulfo, eto may Lito Banayo. 'Di ba si Ramon Tulfo kahit papaano legit naman kahit papaano, yung iba na lang ini-exage niya, 'di ba? Hindi natin masasabi na fake news si Ramon Tulfo. Hindi lahat ng sinasabi ng isang tao na porket galit ka fake news na. Hindi. 'Di ba? May mga totoo sinasabi niya si Ramon Tulfo at legit talaga. At eto katumbas niya si Lito Banayo, no? Hindi yan para magsulat diyan, para ma-make news. Hindi niya sasang-alang pangalan niya, Lito Banayo, no? At talagang kilala sa pangalan to, isasakripisyo niya sarili para maging fake news lang. 'Di ba? Hindi ho. At talagang legit siya. Wala namang masama kung pinag-usapan yung CONAS eh. Walang masama doon. At least huwag mo ipagpapatupad. Walang masama pag-usapan yun. Ang masama, ayaw nilang aminin na pinag-usapan nila yun.
Yeah. Si Senate President Tito Soto at yung Secretary Dong. of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Pero yung meeting na yun, tandaan nyo ha, hindi kayo mag-uusap ng ganon at sa Soler pa. Ha? Hindi kayo mag-uusap ng ganon. Kasama mo ang House Speaker, tapos Senate President at iba pang mga bisita. Hindi kayo mag-uusap ng ganon kung talaga hindi seryoso pag-uusapan na yun. Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga Ibig sabihin, madami ang region. Ilan ba region niya yun? Di ba? kung 2 o 3 per region. So since we have 18 administrative regions, sabi niya 36 ang kung 2 or 3 each magiging 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yon. Tapos, the next issue na pinag-usapan is sinabi daw ni sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or Kung talaga nagbi-meeting sila, ito lang ha, kung nagbi-meeting sila ng ganito, si Juan Bull at si Boji, ng ganitong usapa, ibig sabihin, hindi alam ng Pangulo to. Kung totoo man, halimbawa, hindi ko siya sabi totoo to ha, kung totoo man, na talaga ipapatupad nila yung CONAS na yan, no election, no L, term extension, ano pa man, so cha-cha, ano pa man, ang tawag dyan. Hindi alam to ng Pangulo. Kung totoo hindi alam to ng Pangulo, impossible to. Ibig sabihin, walang kinalaman, wala na naman ang kinalaman ng Pangulo, bahala kayo dyan, bumuo kayo ng batas dyan, ako wala ko alam dyan. Presidente ka, hindi mo alam yan? Kung totoo up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. Hindi in fairness, wala siyang sinabi sa presidente, no? So I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi bakit hanggang 35 gusto mo? May gusto kang ipasok na tao? Hindi to lang. Di ho ba? May gusto kang ipasok. Kasi talaga, ito lang ang pagiging presidente po, tandaan nyo kahit sa psychology, sa science, based on science, pag ikaw magiging presidente ka, para sa akin, mas maganda 40 pataas 40 pataas. Bakit? Kasi pag 35, hindi pa husto yung hindi ko naman sinasabing bobo yung mga 35 years old. Hindi natin sinasabi yun. No? I mean, mas ganap na kung sa edad. Kumbaga sa halaman, mas talagang malaki na, matanda na yung halaman, kumbaga sa edad na 35. Mas marami ng pakinabang. Sa edad na 35, hindi masyadong mas bata-bata pa Kumbaga, hilaw pa sa pagiging presidente. 40 pwede na mamuno. Diyan na talaga yung talagang, andyan na po, dapat niya mga 45 Di ba? Pagka-presidente. Kasi pag mga 35, parang wala pa yung hustong husay. Di ba ang tao nagiging mahusay sa isang bagay pag edad ng mga 40 talagang veterano na sa mga lahat ng bagay kahit sa doktor Hindi naman lahat Pero pinaka possible talaga at mga 40, 45. Pero gagawin mo 35, meron kang pinapapasok na tao. Di ba? Hindi natin alam kung sino. Sabi nila si Biko daw.
Kanya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, kung hindi 28. po, sa age, biniro daw niya ng ganon. So, yun ang napag-usapan at wala naman akong, doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot. No? I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about, hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Hindi, ito hindi ganito ito lang common sense ang gamitin nyo. Hindi siya maglalakas loob na magsabi ng source niya. No? Na kung kahit sakali magkaguluman, magpatawag, ng matinding patawag, investigasyon, idemanda si Lito Banayo bilang fake news, alam niya yan bilang isang sa edad niyan, magpapapain pabayak. May source talaga yan. Pwede niya ituro kung sino nagsabi. Maliban na lang, yung source niya, itanggi siya. Magsinungaling yun. Pero malamang sa malamang, hindi yun. Diba? Kaya, pag siya, yung source niya, kaya malakas loob nito magsabi, kasi may source talaga siya. Alam niya na talaga may pinag-usapang ganon. Bagaman hindi pa naman ginagawa yung CONAS sa atin, pero may usapan ng ganon. Di ba? Nag-deny sila, di ba? Hindi na dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker. Tamo, hindi ka umimik. Ba't di ka umimik? Bakit? Marami kayo nag-meeting doon. Pag sinabi mo kasi, hindi totoo yan. Baka marinig na mas nakakataas sa inyo. Bakit dito sabi mo totoo yan? Totoo yan, nag-meeting tayo. Bakit? Baka kasi may pumiyok. Oo naman, kaya ganito. Kaya dinidinay nyo. Wala kayong sinalita. Tahimik lang kayo tungkol dyan sa CONAS. Baka kasi may nag-record sa cellphone na usapan nyo. Okay, na videoan man kayo ng pasikreto. Kaya balance lang kayo, hindi kayo umiimik. Di ba? Umamin si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Nako, yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Hindi, mali yan narinig na yan. So, ibig sabihin, may tama. May tama pa doon sa dapat makinig. Tama ba? So, kinontra mo yung sinabi sa'yo na mali ka sa narinig na yan. So, ibig sabihin, kinorek niya. Ibig sabihin, may tama pa bang may mas tama pa bang sentence tungkol sa CONAS? Hindi, nahuhuli siya sa sarili bibig niya eh. Diba? Ang tao talaga walang kinalaman. Hindi ganyan ang reaksyon. Magagalit. Magagalit siya. Diba? Ako sa tingin ko si Subiri hindi kasama si Subiri. Kaya nagayat si Subiri. Tingin ko may alam lang siya, pero hindi siya kasali doon sa meeting, kaya may karapatan siya magalit. Pero itong mga to, hindi nagalit eh. Diba? Sabi ng Dibongin, ganun lang siya no? Yung meeting sa East Ocean, meeting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan. At so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon Nako. 10, including myself. I mean, no? Sabi, siyam na testigo.
na makapagsasabi na napag-usapan. Hindi. Totoo yan eh. Isa si Lito Banayo dun eh. Ibig sabihin, sa siyam na yun, maari isa doon na opisyal ng gobyerno na nagsabi na ito pinag-usapan namin, ito record. Hindi ho ba? Doon isang governor, incumbent to, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman, Ibig yung sabihin, ayaw ni Ping yan? Yung con-as na yan? May possible. Kasi, si Ping, hindi naman kahit nagdaleche-leche lang to si Ping sa flood control eh. Kahit paano, magaling pa rin to eh. Hindi sa akin di ba lagi ko siya sabi yan? Ayoko kay Ping sa flood control usapan. Nagtatakip na naman siya. Pero pagdating sa ibang bagay, magaling talaga tao na to. Ngayon, ayaw natin siya ngayon. Sa ngayon lang sa akin, ayoko siya. Kasi niya sa flood control issue. yang sumusulat ako ng kolom kasi Oo, kumisa yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, At bakit? hindi niya diba? sinabing Bakit? wag yung Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak. Ibig sabihin, talagang ayaw niya. Kaso nga lang, parang ganito, may kaibigan ka sa isang party. Best friend mo. Nag-usap-usap, hindi naman kayo pinag-usapan. Nag-usap-usap, bagay na ayaw mo. Pero syempre, best friend mo yon, respeto mo. Paniniwala ng best friend mo yon, hindi mo siya awayin. Pero ayaw mo yung pinag-usapan nila, yung plano nila, ayaw mo. Kaya gagawin mo, gusto mo kontrahin niya ng pasikreto na hindi nasasaktan yung kaibigan mo. Tama? Kasi mahal mo eh. Kaibigan mo, si Juan, narinig mo, nagpaplano tungkol sa ayaw mo. No? Ngayon, kukontrahin mo yon, sana mabulgar sila. Diba? Kasi kawawa naman, pati kaibigan ko, ayoko madamay. Alam mo yung gano'n? Alam mo yung gano'n pakaramdam? Lahat naranasan natin yan eh. Maaaring gano'n, kasi magkaibigan si Pinky talaga, dikit na dikit siya si One Bull sa si Pinky. So, ibig sabihin, si Pinky, binulgar. Traidor. Hindi naman traidor, binulgar si One Bull. Diba? May alam. No? So, ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all. Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ng source ko, kako. Wala ko sasabihin ng source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, itong, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, kaya ba tahimik si Pinky yung nagkagulo sa Senado? Di ba tungkol kay Amy sa video? Parang hindi ko nakita si Pinky nagsalita nun. Parang lumalabas, pabor ayaw ni Pinky talaga ng con-as din. Di, pasin ko lang. Ako, ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit, 50 years old, baka meron siyang information na gano'n. So, nag-Google ngayon ako nung... What if kung ang source pala ni Lito Banayo ay si Pinky? Ito lang Parang may naramdaman ako sa kanya eh. Hindi ko alam What if kung si Pinky pala ang source niya
ang source ng para ilaglag si Lawanbol na may CONAS. Halimbawa na, tsorya lang to ha. What if kung si Pinky pala ang at punot dulo nito na ayaw ng CONAS? Di ba? Ito lang. Oh, Pinky, asahan ka namin. Sana bumalitad ka na. 1973 Constitution ni nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he would not be, he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court, and so he was allowed to be proclaimed as senator. So kitang-kita mo si Presidente Marcos, talagang parang sinisiguro niya na kung magkaroon man ng election sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpa-qualify si Ninoy. Oo, No? correct. So baka ako dun nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. No? Kung ano. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari diyan. Mabuti naman at Hindi sasabihin nila fake news si Amy. Hindi porket isang tao nag-fake news sa pandinig nyo, lahat na sasabihin niya fake news na. Yan ang hirap sa mga to eh. Oo, yan ang hirap sa mga yan. Na wala sa katwiran. May nakita silang isang tao na masama. Lahat ng gagawin mo masama sa kanila. Di ba? Nakita niya nag-fake news isang beses. Hindi tumugma doon sa isang balita. Lahat na sasabihin niya fake news na. Ganun ba yun? Ganun pa lang? Saan mo nakuha yun? Anong lahi ka meron? Di ho ba? Alam mo yun? Anong ugali ka meron? kahapon, inamin na nila, Oo, inamin na pala. Yun, pati yung kung napaamin. saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler, at kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves At said. saka, Ito, pakinggan naman natin ang komentary ni Harry Roque. Pakinggan nyo, napakahalaga rin ito. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Naku po, ngayon ay araw ng Lunes. Dito po sa Vienna, Austria, ito po ay piyesta opisyal. Ito po ay Pentecost Day, no? Ang araw ng pagbuhay muli ng ating Panginoon, no? Katoliko po itong mga taga-Austria, at least historically, and I think the government is influenced by the Catholic Church, kaya ang daming holidays na patterned after Catholic holidays, no? Gaya ng Pentecost Day. Pero sa Pilipinas, Napapaisip ako, tama naman, no? Bago tayo simulan na ulit, hindi kaya talaga si Pinky ang pinaka-source na tinutukoy ni Amy? Hindi kaya siya si Pinky ang naglaglag kay One Bull na source ni Amy at ni Lito Banayo? Hindi kaya? Parang, ano lang yan, wala lang yan. Sorry, ordinaryong araw po ng pagtatrabaho, kaya kanina ay nagpulong po ang Senado. At ang mabuting balita, hindi naman po natanggal ngayong araw nito si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nakailangan po natin si Alan Peter Cayetano kasi abogado, marunong mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Pangalawa, siya magiging patas. Hindi po siya ganun ka-close kay VP Sara, pero dahil nga siya naman ay naging Vice President ni Tatay Digong at naging Secretary of Foreign Affairs, babantayan naman po niya na maging patas ang proceedings. Hindi po gaya ng mga senador sa minorya na talagang hate nila si VP Sara at ang gusto nila ay matanggal na sa politika itong si VP Sara. Pero ngayon po, nagkainitan sa Senado kasi po nagkaroon po ng privilege speech si
Amy Marcos, at bagamat tayo may mga alinlangan kay Amy Marcos, at least consistent naman siya na talagang ang kanyang kapatid ay nagnanais na manatili sa pwesto till kingdom come. At ang kanyang sinabi sa kanyang privilege speech ngayon ay yung plano na magkaroon ng constituent assembly, na nagkaroon ng pagpupulong na inatenda ni Senate President Tito Soto noong mga panahon na yon, at nagkaroon nga ng kasunduan na magko-convene ang Kongreso in joint session para nga amendahan ang saligang batas, magkakaroon ng term extensions para sa lahat ng mga mambabatas, at hindi magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Meron pa nga mga panukala na dapat daw itaas ang minimum age for president para nga po hindi makatakbo si Inday Sara dahil hindi pa magiging 50 si Inday Sara pagdating ng Mayo 2028, at ang gusto nila itaas ang edad ng pagiging presidente to 50 years at the time of election. At meron din namang mga panukala na ibaba ang edad para sa mga senador, at ang bidahan nga ay ito ay para kay Pico Soto, no, na makatakbo na pamangkin ni Tito Soto. Kasi yun ang panlaban nila eh. Walang makakatalo kay Sara. Handaan nyo. Yung siya sabing survey, Tulpo Lenny, malakas. Mare, malakas. Kung si Sara ang kalaban at i-partner mo si Amy, malakas sila. Tay pa nga eh, di ba nag-tie? Pero kung ilalagay mo Sara Duterte, kung hindi ma-impeach, Sara Marcoleta o kaya Sara Baste. Tamo nangyayari ngayon. Alam nila parang may impeach na si Sara. Kaya si Baste pinapalakas. Eh natuklasan nila malakas din si Baste. May possible na hindi ma-impeach si Sara, patakbuhin si Baste ng Vice President. Duterte. Ano ang tibay niyan? Di ba? Tapos maglalaban niya sa senatorial candidate. Papasok ngayon dyan yung mga ibang malalakas na senatorial candidate, kagaya nila Guanzon. Hahakot ng pinklawan si Guanzon. Kasi si Guanzon, maraming tingkasunod yan at talagang totoong pinklawan. Ang totoong pinklawan ang pinaglalabas, anti-Marcos. Hindi anti-Duterte. Di ba? Anti-Marcos talaga yung mga yan. O, diyan magkakatalo yan. Now, marami pong umilit ang ulo kasi ang sabi ni Senator Marcos na ang minorya daw talaga ay nagluluto ng Constituent Assembly. Now, ang sabi ng mga minorya, ni isa daw sa kanila, hindi raw pinag-usapan ang charter change. Pero tumayo rin si Ping Lacson. At alam nyo, si Ping Lacson, miski alam natin nga ang dami ngayong pinagtatakban, maginoo at hindi sinungaling. Tama. Kinumpirma niya yung pagpupulong na naiulat na nangyari daw sa Soler. Grabe, di ba? Kita nyo? Ayaw niya siguro ilaglag si Juan Bull kasi kaibigan niya, dikit niya. Kaso yung pinag-uusapan kasi, kando si Juan Bull. Nagkataon si Juan Bull siguro, kaya pinapag-uusapan gusto niya ng CONAS. Kasi nga, nagalit siya, di ba sa Korte Suprema, kinasuhan niya ata si Juan Bull. Hindi ko alam kung kukumpirma. Tama ba? Sabi, di ba may interview si Juan Bull doon sa isang news yata na sasabi, parang gusto ko na yata ng charter change eh. Di ba sabi niya yon? Ngayon siguro si Lacson ayaw niya ng charter change. Di ba parehas kami na katulad ni Harry? Bagaman talaga ayaw natin kay Lacson sa ngayon ha. Ako kasi gusto ko si Lacson talaga dati pa lang eh. Pag sinabing Lacson, kamay na bakal din niya. Handaan yan. Pag sinabing Lacson, magaling na maimbestiga yan. Pero pagdating sa flood control, zero ka sa akin. Di ba? Kita mo naman. Pero kung tutusin, ayaw niya para ayaw niya. Kasi hindi siya naging maingay yung video. Ba't di siya salita ng video? Nilabas. Di ba? May ayaw yan. Na ayaw niya. Gumigit na lang ngayon yan. Gumigit na yan ngayon. Na inatendan ng House Speaker at saka ni Tito Soto na ang pinag-usapan ang charter change. Pero ang sabi naman ni Ping Lacson, hindi raw niya kinonsidera na seryoso yung usapan. Kasi otherwise, kung seryosong usapan, hindi raw niya isa sa public yung nangyaring meeting. Ngayon, habang nanggagalaite yung mga hipokritong mga senador dyan, Zubiri, Gatchalian, Ontiveros, lalong-lalo na yung plastic na babaeng yan. Di ba? Si plastic na babae na malinis daw siya, ang dami naman pala mga insertions, no? Amendments ang tawag niya, hindi insertions. Hipokrita! Anyway, Ganda si Harry Roque. Sandali lang po, no? Ang katotohanan, inamin ni Ping Lacson na nagkaroon ng ganyang pagpupulong na
by mistake, napasukan ni Ping Lacson. Iba daw yung meeting na pupuntahan niya, pero nang nakita niya si Tito Soto, nakita niya sila Bogie D, nakita niya yung mga ilang kongresista, akala niya yun yung pulong na a-attenda niya. Umalis din siya dahil Tama. Hindi pala sa Senado. Di ba nakarasabi ko sa Senado na hindi alam ni Pinky yung papasukan niya. Doon pala sa isang parang solar yata o hotel. Hindi ko alam na siyempre, pag nag-meeting kasi sa sa LGU kasi nasa City Hall pa trabaho ako. Matagal ako trabaho sa City Hall eh. Nasa City Hall pa ako, gumagawa pa ako ng budget diyan sa City Hall. Lagi kami may meeting. Sa mga hotel na lang, hindi naman class na hotel, hindi naman kagaya na Soler. Pero class din siya doon sa lugar na yon. Minsan nakakasalubong ko yung mga kapwa ko eh. Na, dito rin pala kayo. Minsan nagkakamali ka ng pinto kasi minsan tabi-tabi yung pinto ng conference eh. Isang building lang kayo, pwede ka magkamali. Ito, ganito maaari nangyari. Na coincidence na nangyari, napasukan ni Pinky, ibang pintuan nila Pinky, at kaya na-detail niya. Maaari. man daw yung Maaari si Pinky talaga ang nandalaglag dyan. Tingin ko teorya lang hindi ko sasabing totoo to Maaari siya ang sinasabing source ni Lito Banayo. Tingin ko. pagpupulong niya, pero hindi naman daw niya kinonsidera na seryoso. Ang punto po, sino ba ang hepe ng minorya? Di ba si Tito Soto? Inamin na nangyari talaga ang pagpupulong tungkol sa charter change. At ano na pagkasunduan doon? Iko-convene ng Senate President at saka ng House Speaker sabay ang Kongreso para maging Constituent Assembly. Grabe. Kapag nagkaroon ng deklarasyon na Constituent Assembly, ang kinakailangan lang yung basbas ng Senate President at ng House Speaker. Tama. Wala pong butuhan dyan. Ang butuhan, pagdating doon sa mga probisyon na nais maamendahan ng Kongreso as a Constituent Assembly. Lilinawin ko po Ang Constituent Assembly, hindi po yan gumagana parang ordinaryong Kongreso na mambabatas lamang. Ang Constituent Assembly, ang mga mambabatas, ang siya magbibigay ng mga proposal sa taong bayan para sa pagbabago ng saligang batas. At ang kontrobersiya rito ay yung butuhan. Kasi ang sinasabi ng mababang kapulungan at kung pagbabasihan mo ay lingwahe ng saligang batas, talaga naman na ang butuhan para doon sa mga proposals na amendahan ng saligang batas ay joint voting ang Kongreso at ang Senado. Ibig sabihin, walang kalaban-laban ng mga senador dito dahil 24 lang sila, 300 plus ang mga nasa mababang kapulungan. Now, ang totoo niyan, meron pong drafting error. Dahil nung ginagawa o sinusulat yung ating 1987 Constitution, akala ng Constitutional Commission ay mag-aaproba sila ng unilateral House of Congress. Isa na lang, tatanggalin na ang Senado. Kaya, hindi napaloob doon sa provision na kapag magiging Constituent Assembly Kongreso, voting separately sila. Ang argumento ngayon, despite the drafting error, ang intention talaga ay magkaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na dapat, bago mag-epektibo ang ordinaryong batas at lalong-lalo na yung mga proposed amendments to the Constitution, dapat voting separately. Pero siyempre, ang napatunayan ngayon, ang pinatunayan ni Ping Lacson, nagkaroon ng ganyang pagpupulong, nagkaroon ng kasunduan na magdi-declare sabay si Bogie D as Speaker and si Vic Soto bilang Senate President para ma-convert ang Kongreso into Constitution. Tingin ko si Pinky, kayo, sa tingin nyo, si Pinky ang traidor. Baka bang kaibigan niya si Juan Bull. Pero, hindi niya direktang sinabi na ako may sabi. Maaring pinadaan niya kay Lito Banayo. At si Lito Banayo, hindi niya pwedeng sabihin kung sino ang source. Ibig sabihin, kaya hindi pwedeng sabihin ang pinaka-source kasi may masasaktan marami. At sinabi niya ni Lito Banayo, di ba natatandaan nyo, ang source niya talaga credible. Walang iba yan. Wala ako ibang naiisip Sorry wala ako ibang naiisip kundi si Pinky. Maaaring ayaw niya ang CONAS. Pero, siya ang nagbulgar. Si Pinky ang nagbulgar. At siya ang tinutukoy ni Amy na source. Tingin ko
Assembly. So ngayon, yung mga sinasabi ng mga minorya na wala sa kanilang papayag na mamendahan ng Constitution, well, lahat yun, baliwala. Kapag pumayag si Tito Soto na magkaroon ng Constituent Assembly at kapag siya ay pumayag doon sa probisyon na voting jointly, wala na pong magagawa ang mga senador. Mabubura ang kanilang mga boses. So pwede na lang silang dumulog sa Korte Suprema. Ang problema, ang lengguwahe mismo ay nakasulat voting jointly. Bagamat, sasabihin talaga na ang intensyon ay iba. Na kinakailangan kung ordinaryo batas, voting separately sila, lalong-lalo na yung mga proposal para amendahan ng Constitution, dapat voting separately din sila. Pero bagamat ngawa ang mga minorya, sa ayaw at sa gusto nyo, inamin na talagang nagkaroon ng kasunduan na magkakaroon ng Constituent Assembly. At yan ay alinsunod din sa mga nakukuha nating impormasyon na kapag hindi nila matanggal si Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment at dahil hindi siya matatanggal, hindi siya makakasuhan at hindi siya madidisqualify sa darating na 2020 elections, ang gagawin nila, charter change para walang eleksyon. Yon. Ganito lang po tayo ngayon. Salamat sa iyo, Ari Roque, Mr. Ari Roque. Pero napapaisip tayo ngayon. May sinabi ba si Amy na source? Malamang sinabi, si Lito Banayo nagsabi na may source siya tungkol sa charter change na yan. Pero sabi ni Lito Banayo, hindi doon sasabihin ni Amy. Pero malamang sinabi na kay Amy yan eh. Tingin ko. At si Amy hindi sasalita kung sino source niya eh. Malamang ang source nito lumalabas para si Pinky talaga eh. Totoo lang, tingin ko lang ah. Chore lang, opinion ko doon to. Okay, maraming salamat at puno ko naman kayo ng bagong matututunan, isang komentaryong sagana sa karunungan at makabuluhan talakayan na naman ang aking hatid sa inyo. Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.